Ba't na? Kanan ko na. Ito mo guys. Pero ngayon, papalitan ko ang aking ikakasal. Pero hindi ko alam kung papayag pa bang pakasalan ako ng aking ikakasal. Suportahan ninyo ako, okay? Ginoong Gu, papakasalan mo ba ako? Mula nang unang makita kita, naramdaman ko nang ikaw ang tao. Makakasama ko sa buong buhay ko. Mula ngayon, sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, handang-handang mahalin ka, ipagtanggol at alagaan. Ako, Su Luoxu. Gutinye, huwag kang sumali sa kalokohan. Nakakatuwa ang babaeng ito. Mainam na rin nagalitin si Gushen at ang anak niya. Payag ako. Papa. Mabait ang anak ko. Sa kasalan, biglang humarap ang nobya at nagproposa sa tiyuhin ng nobyo. Malaking balita ito. Nagpahiya ka sa amin, mga tao. Hulihin niyo silang tatlo. Bakit ang daming security na tinawag? Ano ba ang gagawin nila? Tigilan ninyo. Kaya mong gawin ang ganito? Luwezo, hindi mo rin sinira ang pangako sa mga nakatatanda. Hayaan mo na siyang umalis. Ito, Ngayon, dapat mo akong tawaging tiya. ako. Sa ganitong sitwasyon, si Luwezo na ang iyong tiya. Tawagin mo ako. Nang tiya. Mabait. Aalis na lang sila ng ganito. Pa, gusto kong mamatay ang kulubing ito. Anong kinakatakot mo? Wala siyang pera at wala siyang koneksyon. Kaya natin sirain siya sa isang kisap mata. Hindi ko inaasahan na ikakasal ako sa tiyuhin ng nobyo. Hindi ko inaasahan na ikakasal ako sa pamangkin ng aking asawa. Mula ngayon, si Chen Chen ay magkakaroon na ng parehong magulang. Magpalitan kaya tayo ng contact details. Suluaksu, sino ang nagpahintulot sa iyo na kanselahin ang kasal kay Guyan at magpakasal sa isang pulubi? Bumalik ka kaagad at humingi ng tawad at kunin ang dowry. Ayaw ko. Pa, pera lang ba ang iniisip mo? Wala ka bang pakialam sa kaligayahan namin ni Chen Chen? Kung wala kang pera, wala kang silbi sa akin. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa pinto ng pamilya Su. Hindi na ako babalik. Ang pamilya niya ay sobrang problematic, parang katulad ko. Hay nako. Mami, huwag kang malungkot. Tayo at si Daddy ang tunay na pamilya. Tama ka. Tara, umuwi na tayo. Ay, Ingat. Mami, Daddy, nagakap kayo. Parang nasa teleserye kayo. Boss. boss. Kami ba ang tinatawag mo? Ako. Mami, si Daddy yun. Yung kotse na ginamit niya nung sinagip niya ako. Gutinye. Totoo ba ang sinabi ni Chen Chen? Paano naman mangyayari yon? Isa lang akong pulubi. Paano ako makakaupo sa Rolls Royce? At saka, bata pa si Chen Chen. Ano pa ba ang alam niya tungkol sa mga brand ng kotse? Tama ka. Kami po ba ang hinahanap ninyo? Ako, ito. Ako, hindi. Dumadaan lang ako, naglilibot. Sino ba ang pupunta sa GS para maglibot-libot? Ang kakaiba talaga ng mayayaman. Mahal. Uuwi muna ako para ayusin ang gamit. Mamaya na tayo magkita. Paalam, Daddy.
Mami, sa ilalim ba ng tulay tayo matutulog ngayong gabi? May naipon akong pera, pang down payment na sa isang maliit na unit. Kaming tatlo, magkakaroon na tayo ng sariling bahay. Boss. Boss, lahat ng subsidiary ng Longchuan Group ay naghihintay sa inyong inspection. Tara na. Yung tao kanina, bakit ang pagkakamukha niya sa asawa ko? Nanay, ang ganda ng mga bahay dito. Ang ganda-ganda. Longchuan Group kasi ito, kaya maganda talaga ang mga proyekto nila. Kumusta? Magkano po ang pinakamurang bahay ninyo dito? Ang Longchuan Group ay para lang sa mga kliyenteng kumikita ng 10 milyon pataas kada taon. Mga kliyenteng may mataas na kita. Hindi kami tumatanggap ng mahihirap. Sa tingin ko, kabit lang siya ng isang mayaman. At anak sa labas yung bata kaya nakapasok sila dito. Huwag mong sasabihin yan kay mami ko. Anak sa labas ka, ang lakas pa ng loob mong sumigaw. Chen, dugo ka. Magsorry ka agad sa amin. Bakit ako? Mukhang. Ginagamit mo lang yang bata para mangotong, di ba? Sinasaktan mo ang anak ko. Magdudusa ka sa akin. Tigilan mo yan. Tumigil ka. Bakit mo ako hinayla? Hahayaan ko lang ba na, yung anak ko at manugang ko, inaapi? Hindi ba't ikinasal ka lang, para magalit si Gushen? Masyado nang mabilis ang pag-arte ng presidente. Hindi po, presidente. Pulubi po ang papel ninyo ngayon. Kakaiba kung magsuot kayo ng suit. Tama ka. Ikaw, sampilan mo yung mga yun. Bibigyan ko ng pinakamagandang bahay. Ang asawa ko. Ang pinakamaganda ay, yung tinitirhan ninyo. Ang mansion na halagang daan-daang milyon. 79,000. Ilipat sa pangalan ni Suluwazo. 79,000. Opo. 79,000. Walang utang sa bahay habang buhay. Gusto ko na rin pakasalan ang presidente. Tumigil kayo. Narito na po kayo, Chief Assistant. Yung babaeng ito at bata, nagpapanggap ng aksidente dito. Hindi ba't ito yung kakaibang tao sa Civil Affairs Bureau? Ah, si Chief Assistant pala. Huwag kang magpakapal. Humarap ka ng walang galang sa kliyente. Nasugatan pa ang ulo ng bata. Lumuhod kayong lahat, ngayon din. Lumuhod. Paumanhin po. Mabuti. Tanggal kayong lahat sa trabaho. Ngayon din, mag-empake kayo at umalis. Leyes. Pakiusap ko. Leyes na. Binibini. Nais po ba ninyong bumili ng bahay? Hindi ko na kayang tanggapin ang mga bahay ng Longchuan Real Estate. Chen, alis na tayo. Sandali lang po. Bilang pagpapakita ng aming paghingi ng paumanhin, mayroon akong second hand na bahay. 79,000 lang. Pwedeng lipatan agad. 79,000. Oo, Ang mura naman. Kukunin ko. talaga. Ang galing naman. Pwede na po ba tayong maglagda ng kontrata? CJ, kailangan ko nang sabihin ang magandang balitang ito sa asawa ko. May tumatawag. Kakaiba. Kanina pa ako nakakarinig. May naririnig akong tunog dito eh. Hoy, Gutinge, tapos ka na ba mag-ayos? Magkakaroon ka na ng tahanan. magkakaroon na tayo ng tahanan. Kakagaling mo lang sa ibang bansa. Wala ka bang matitirhan? Nakahanap ako ng second hand na bahay.
Tatlo tayong magkakasama. Magkakaroon na tayo ng sariling tahanan. Para pala sa akin kaya siya bumili ng bahay. Sige. Pupunta na ako sa inyo. Esaf, CJ. Tatawagan ko ang property management para kunin ang susi. Bakit nagbukas ang fingerprint mo sa bahay na ito? Naku, nasanay na kasi akong magbukas. Bagong bahay. Hindi pa naiirehistro ang fingerprint. Kahit sino pwedeng magbukas. Ah, CJ, kailangan nating palitan agad ang fingerprint mamaya. Kung hindi, delikado ito. Tara na. ₱9,000 lang pala, villa na ito. Ang laki naman ng apology ng Longchuan Group. Siyempre naman. Ang presidente ng Longchuan Group ay napakabuting tao. Binchayan, baby. Maligayang pag-uwi, President Gutingye. Gutingye. Ano na naman ito? Ang dating may-ari ng bahay na ito ay kapangalan ko. At, ikaw, Ikaw na isang pulubi. paano ka magiging presidente ng kumpanya? Wala ka ng pera ngayon. Ako ang lalabas para kumita. Ikaw na lang ang mag-alaga kay Chen sa bahay. Huwag kang mag-alala. Dahil pinakasalan kita, ako ay magiging responsable sa'yo hanggang dulo. Hindi ko inakala na ako, isang presidente na may bilyon-bilyon, ay magiging tagapag-alaga sa bahay. Nakakatuwa naman. Saan kumpanya ka nagtatrabaho? Ah, sa isang maliit na planning company, sa ilalim ng Longchuan Group. Pero trainee pa lang ako ngayon. Isasama ko muna si Chen para maligo. Ang swerte, kumpanya ko pala yun. Hindi masyadong close si Daddy at Mommy. Mag-iisip ako ng paraan. Daddy, tapos na kaming maligo ni Mommy. Dapat hubaran mo muna ang sarili mo bago pumasok sa banyo. Ayaw ni Mommy kapag may maruming damit sa loob ng banyo. Sige, alam ko na. Manyakis, huwag kang tumingin. Pwede kong ipaliwanag. Lumabas ka. Sige. Hindi ko inakala na napakaganda pala ng katawan niya. Wow, ang sarap ng luto ni Daddy. Magiging masaya si Mommy kapag kinain niya to. Yung tatay mong yun, saan na ba napunta? Yung lalaking yun tumakas pagkatapos ng isang gabi. Hindi ako katulad niya. Ako ay isang responsableng mabuting lalaki. Sino po ang hinahanap ninyo? Magandang araw. Kami ay mga kamag-anak ni Suluwazo. Nandito para ihatid ang baon niya. Si Suluwezo, yung baguhan, may naghahatid pa ng pagkain. Hindi ka pwede pumasok. Bakit hindi kami papapasukin ni Papa? Ang Longchuan Group namin, kumakain ng western food lang. Ang baho ng baon mo. Hindi yan papapasukin. Kailan pa nagkaroon ng Longchuan Group ng ganyang patakaran? Ikaw na pobre, paano mo malalaman? Umalis ka na. Zumin, ano nang ginagawa mo? Suluwezo. Ang asawa mong pulubi na to, nakakahiya talaga. Ang pamilya nyo talaga, magkakamag-anak na mahihirap. Hindi ko naman nararamdamang mas mababa ako dahil wala akong pera. At wala kaming nilalabag na anumang patakaran ng kumpanya. Humingi ka ng tawad sa pamilya ko ngayon din. Ikaw na hindi pa nga nakakapasa sa probation period. Bakit ako na matagal ng empleyado ang magsusorry sa'yo? Panaginip mo yan.
Ngayon, wala nang baon. Tingnan natin kung ano nang kakainin mo. Makipag-agawan ka sa aso. Hawak mo ang babae ko. Wow, ang galing ni Daddy! Anong gagawin ng pulubi na to? Anong hinihintay nyo? Hulihin nyo siya. Pakawalan mo ang asawa ko. Ako na lang ang makikipagkita. Hindi ko inasahang ganyan siya kagaling magtanggol sa akin. Sige, makipagkita tayo. Gusto kong makita kung anong klaseng leader ang nagpapaalipin sa mga empleyado niya na maging ganito kalala. Gutingi. Huwag kang mag-alala. Anong hinihintay nyo? Sige, bilasan mo. Lahat ng ito, kailangan yung pag-ingatan. Naiintindihan nyo ba? Presidente, Presidente, bitawan mo muna. Ang ibig kong sabihin ay... Anong nangyari? Kailangan kong i-report ito sa presidente. Hoy, Chief Assistant, kaya kong ayusin ang maliit na bagay na ito. Huwag mo sanang i-report. Ang ahente ng pagbebenta ng bahay ay ang chief assistant ng kumpanya natin pala. Manager, Chief Assistant, Su Luizo, dinala ang kanyang asawang dukha sa kumpanya para mang-api. At ang braso ko, naibalibag pa. Ikaw ang unang nang insulto sa amin. Ikaw rin ang unang nanakit. Si Suluoksu ay isang babuhan lang. Halatang dinala ang kanyang lalaki para apihin si Zumin. Tanggalin agad. Sige. Tama ba ang desisyong ito para sa'yo, Chief Assistant? Gago. Tanggal ka na. At ikaw rin. Sumama ka sa kanya. Ito. Bakit naman, Chief Assistant? Wala naman akong ginawang mali, bakit ako matatanggal? Dahil nang-aapi ka ng katrabaho at ng mamaliit sa iba. Dahil tinulungan mo ang masama at hindi makapagdesisyon ng tama. Nakakahiya ito sa reputasyon ng Longchuan Group. Opo. Guardia, palabasin niyo ang dalawang ito. Bilasin niyo. Chief Assistant, nagkamali ako. Sa totoo lang, magaling si Luizo sa pagpaplano. Hindi na kailangan ng probationary period, di ba? Wala bang gagawin ng kumpanya? Oh, oo nga, mayroon. Oh, bilang paghingi ng paumanhin ng kumpanya. Si Su Luizo ay maaagang maging regular na empleyado. Ayos lang po ba sa inyo? Talaga? Salamat, chief assistant. Walang anuman. Pasalamatan mo na lang ang asawa mo. Mukhang mabuting tao siya. Magaling. Dagdagan ko ang sahod mo. Salamat, President. Pinagod ka ni Chenchen ngayon. Mabait siyang bata. Walang mata ang ex-husband mo. Iniwan ka pa at ang anak mo. Hindi yon ang ex-husband ko. Nilandi lang ako ng gago. Pagkagising ko, wala na siya. May ganoon palang klaseng. Taong nagpakanto tapos tumakas. Nakakadiri talaga. Huwag ko lang malaman kung sino siya. Sisipakan ko siya sa bawat pagkikita. Gutingi, ininsulto mo pa ang gago para sa akin. Nga pala. May iniwan sa akin ang gago. Anong iniwan? Saglit lang, may tatawag. Sa susunod na lang natin ipapakita. Hello, ganyan pa rin ang galit mo sa akin, anak? Ni Papa, ayaw mo nang tawagin. Ano ang kailangan mo? Ikakasal ka na. Dapat mong dalhin ang asawa mo dito para makilala ng mga kamag-anak. Bukas, dalhin mo si Luizo. Sige. Hoy, tingnan nyo. Siya yung anak ng pamilya ko, nakakauwi lang galing abroad. Paano siya nabubuhay? Para siyang isang house husband. Kaya naman pala si Lolo Gu.
Mas pinili pang ibigay ang kumpanya sa ampon kaysa sa tunay na anak. Papa, ikaw ba yung pinag-uusapan nila? Oo. Sa tingin mo ba, bigo ang papa mo? Ang sarap-sarap ng luto ni Papa. Para sa akin si Papa ay isang superhero. Ang anak ng mayamang pamilya go. Naging yaya na lang pala. Nakakahiya naman. Si Suluaksu, nakapangasawa naman ng magaling nakatulong. Ang asawa ko, hindi niyo dapat husgahan. Ang kapatid kong ito, talagang walang kwenta. Kahit sa ganitong bagay, kailangan pang ipagtanggol ng asawa niya. Hindi totoo yan. Superhero ang Papa ko. Mas magaling pa siya kaysa sa presidente ng Longchuan Group. Bata pa kasi, walang malay. Isang hampas lupa. Paano mo maihahalin tulad sa prestihiyosong presidente ng Longchuan? Sa totoo lang, ang Longchuan Group ay malapit ng mamuhunan sa aking Stone Sea Company. Sa mga panahong iyon, bawat segundo, milyon-milyong piso ang daloy ng pera. Pwede kong ipakilala ang Gu family sa kanila. Napakaganda naman noon. Nag-aalala nga si Guyan na wala siyang proyekto. Sasabihin ko sa Gu Group ang pasasalamat ko. Sayang nga lang, may mga taong sinuswerte sa yaman at karangyaan. Pero pipiliin pa ring pakasalan ang isang tiyuhing parang pulubi. Totoo naman. Napakasamang hakbang iyon. Ang taong involved, siguradong naghihinayang at gusto ng mamatay. Excuse me, wala talaga akong pakialam. Salita lang yan na wala siyang pakialam. Pero sa totoo, tinitiis niya lang ang hirap. Bahala kayo sa iniisip ninyo. Kami ng asawa ko, masaya na ngayon. Masaya pa. Ang babaeng nagpakasal ng pangalawa, hindi marunong tumupad sa tungkulin. Walang lalaking kukuha sa kanya. Ang mga taong parang pulubi lang ang tatanggap sa kanya. Linisin mo ang bibig mo. Napakagaling ni Luiso. Hindi kayo pantay sa kanya kahit kalingkingan niya. Hala. Nagalit na. Mukhang ayaw ng isang tao. Natawagin siyang pulubi. Totoo naman. Nakikita niyang sumisikat ang Gu family. Pero siya, wala man lang siyang bahagi. Siguradong galit na galit siya sa loob. Ikaw ang kuya ni Tinye. Hahayaan mo lang ba ang mga to? Naapihin siya. Ganoon naman talaga siya. Konting salita lang. Ano ba naman yan? Mahal, uwi na tayo. Makipagkainan sa mga taong mapangmata sa kapwa. Nakakadiri talaga. Stone Sea Company, di ba? Sa tingin ko, ang Longchuan Company. Pagkatapos ng 3 segundo, ay puputulan ng pakikipagtulungan sa kumpanya ninyo. Magpanggap ka pa. Isang pulubi. Nakakaunawa sa pinakamalaking Longchuan Group sa buong mundo. Katawa-tawa talaga. Natatakot lang ako na may hindi maniniwala. Dinala ko talaga ang kontrata. Kapag napirmahan ko na itong kontrata, si Lolo Gu ay kailangang sumunod sa akin. Ay naku. Ngayon, nakasagutan niya ang isang malaking tao. Hindi ba ito ang espesyal na assistant ng Longchuan Group? Chief Assistant, bakit ka na parito? Narito ka ba para pirmahan ng kontrata sa akin? Narito ako para kanselahin ang pakikipagtulungan sa'yo. Oh, at saka, ang Shihai Company ay binili na ng Longchuan Group. At nabangkarote na. Ano? Impossible ito. Maaari mo nang buksan ang iyong telepono para tingnan. Ito. Ang pera ko. Hala, may naghimatay. Tawagan ang ambulansya. Chief Assistant, sandali lang po. Ako si Guzen ng Gu Group. Nais ko sanang makilala kayo. Paumanhin. Pinagbawalan ako ng aming presidente na makipagkaibigan sa maliliit na kumpanya. Sino ba talaga itong si Gutinye? Baka kilala niya ang presidente ng Longchuan. Gutinye. Paano mo nalaman na titigil ang Longchuan Group sa kontrata? Nagbibiro lang ako. Hindi ko inakalang talagang darating ang chief assistant. Siguro masyadong masama ang taong iyon. Nalaman ito ng Longchuan Group. Mukhang tama ka. Narinig mo ba, Chen? Sa hinaharap, dapat kang maging isang mabuting tao. Paano nangyari na naging ganito ang sitwasyon?
Pasaway, sumama ka sa akin sa loob. Ilang araw ka na rin nakauwi sa bansa. Ano ang balak mong gawin? Tatay, ito, 5 taon mo na akong hindi kinakausap. Bigla mo na lang ako naalala. Galit ka pa rin sa akin. Noon, sobra lang talaga akong nagalit. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga problema ko. Anak kita sa dugo't laman. Kung hindi ako mag-aalala sa'yo, sino pa ang aalalahanin ko kung ganyan kabuti ang konsensya mo? Bakit sa pagkamatay ni Mama, wala kang pakialam? Sabi na nga ng medico legal, namatay sa sakit ang nanay mo. Ano pa bang gusto mong imbestigahan? Ilang beses ko na bang sinabi? Hindi natural ang pagkamatay ni Mama. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Nang naghihingalo ang nanay mo, nasa bar ka, naglalasing at nakikipagbabae. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Tama ba yun? Sino sa atin ang tunay na walang pakialam? Wala akong alaala tungkol doon. Kahit na totoo man. Naisahan lang ako. Hanggang ngayon, ayaw mo pang magbago. Hanggang ngayon, gumagawa ka pa ng dahilan na nawalan ka ng memorya. Hindi ka kailanman naniwala sa akin. Su Luoxu. Kung gusto mong maghiwalay tayo ngayon, papatawarin kita at pakakasalan kang muli. Pakakasalan kita para bang makapagbigay ng karangalan sa pamilya o makapunta sa langit. Naaalala ko. Wala namang tronong ipapamana ang pamilya Gu. Luoxu. Si Gu Tinye. Isang pulubi. Mas magaling ako sa kanya sa lahat ng bagay. Paalala ko ulit sa'yo. Dapat mo na akong tawagin siya ngayon. Mabait na pamangkin. Su Luoxu, huwag kang magpakapilyo. Sasabihin ko sa'yo, magdaramdam ka talaga. Nakakainis ka ngayon. Ikaw yata ang magdaramdam. Malamang hindi mo pa alam. Si Gu Tinye, nang gabing namatay ang nanay niya, nasa labas pa yon naglalasing. Hindi mo talaga siya kilala. Eh, kilala ba kita? Isang taong nang agaw ng anak. May mukha ka pang mag-propose sa akin. Pero itong batang to, ay isang pabigat lang talaga. Pabigat ka rin kapag daladala mo siya. Tinutulungan lang kita. Guyan, mababa pala ang tingin ko sa'yo. Na kayang magsabi ng ganyan. Talagang isa kang basura. Yung Gu Tinye na yon, hindi rin naman siya kagalingan. Kung papayag kang maghiwalay kayo ngayon, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Mas mabuti si Gutinge sa'yo ng 10,000, 10,000 beses. At yung sinasabi mo, na frame lang si Tinge. Hindi ganun ang papa ko. Hindi ko inakala na ang huling maniniwala sa akin ay 2 di ko kakilala. Talagang mali kayo ng pagkakilala. Sasabihin ko sa'yo, magdaramdam ka sa huli. Tulad mong bayolente, hindi ka karapat dapat sa mama ko. Mas magaling ang papa ko sa'yo. Batang to, nang insulto ka sa akin. Umuwi na tayo. Alam yan. Gu Tinye, hintayin mo lang. Presidente, happy ng branch. Mag-uulat siya ngayong gabi sa Youth and Club, HMM. Nakuha ko na. Mahal, nakalimutan ko, may naiwan akong gamit. Uuwi muna ako sa lumang bahay. Ah, sige, bilisan mo at bumalik ka agad. Sige. Presidente. Yung suit na ipinasadya mo sa Paris, nasa likuran ng kotse. Sige, tara na. Opo. Magandang araw, Manager Liu. Ano po ang kailangan? So Luiso, ikaw at ako mamayang gabi, pupunta sa Youthing Club para mag-uulat sa Presidente Longchuan. Nasa private room 302 ang Presidente. Manager Liu, gabi na po ngayon. Kailangan ko pang alagaan ang anak ko sa bahay. Kung pwede, Magpadala na lang po kayo ng ibang kasamahan. pinapatawag kita kaya pinagbibigyan ka. Kung hindi ka pupunta, huwag ka nang bumalik. Umalis lang si Gutinge. Delikado na mag-isa si Chenchen sa bahay. Baka dalhin ko na lang si Chenchen at sabay na lang kaming pumunta. Tara. Chenchen, nagpabook si Mommy ng kwarto para sa'yo. Dito ka lang, huwag kang lalayo. Pupunta si Mommy sa private room 302 para pag-usapan ang trabaho. Sunduin na lang kita mamaya, okay?
Delikado para sa isang babae ang mag-isa sa gabi. Protektahan ni Chenchen si Mami. Ang bilis ng lakad ni Mama. Nawawala na si Mama. Saan galing ang batang to? Eksklusibo ang club namin. Ikaw na batang hamog. Paano ka nakapasok? Hindi ako batang kalde. Kasama ko si Mama nang pumasok ako. Eksklusibo ang club namin. Para lang sa mga bilyonaryo. Sino ba ang nanay mo? Hindi ako. Si Mama ko, nandito para mag-usap ng trabaho. Nandito lang siya. Sa tingin ko, hostess lang yan. Hostess na taga-inom ng mga mayaman. Huwag mong sasabihang masama si Mama. Aray! Gago kang bata ka. Titirahin kita at itatapon. Bitawan mo ako. Si Dada ko ay si Superman. Hindi ka niya palalampasin. Tawagin mo nga. Sa tingin ko, wala ka namang ama. Huwag mong sasabihin si Dada. Si Dada ko ay si Superman. Magaling lumaban si Dada ko. Chen. Dada, sagipin mo ako sa Yueting Club. Inaapi ako ng masamang tao. Buti na lang nasa club na to ako. Kailangan kong hanapin si Chen. Nasaan ang presidente? Di ba ang yabang mo kanina? Tumawag ka pa sa tatay mo. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka lang. Tigilan mo yan. Daddy. Siya ang nangapi sa akin. Suntukin mo siya. Ikaw pala ang tatay nitong batang to? Huwag mong isipin na dahil may dala kang tulong, may magagawa na kayo. Kahit na, buong pamilya mo ang pumunta, kaya ko pa rin palayasin kayong lahat. Sige. Palalayasin mo ang buong pamilya ko? Tingnan mo, si Daddy ay superhero, di ba? Huwag kang magyabang. Hintayin mo, tatawag ako ng tao. Tulong. Tao. Anong nangyayari? Manager. Nagkakagulo ang mga to sa club natin. Pakisabi sa mga guard, na palayasin sila. Gago, ikaw ang dapat umalis. Anong ibig mong sabihin? Na-offend mo ang boss namin. Kahit ibenta mo ang buong pamilya mo ng 100 beses, di mo pa rin mababayaran. Yung isang sampal mo lang sa anak niya. Ako ang may kasalanan. Nakikiusap ako, sana'y patawarin ninyo ako. Sana'y kalimutan na ninyo ang kasalanan ko. Kawan nyo na po ako. Manager. Tanggalin siya. Narinig mo, tinanggal ka na. Mag-infect ka na at umalis ka. Daddy, bakit mo siya pwedeng tanggalin? Dahil si Papa ay isang superhero. Lahat dapat makinig kay Papa. Gusto ko rin maging katulad ni Papa. Chen. Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan si mama mo? Nasa overtime si Mama. Papa, hanapin mo na si Mama. May nakakadiring laro ng mga matatanda dito. Manager, alagaan mo muna ang bata. Hahanapin ko siya. Boss Liu, Ganito lang ang suot mo papunta sa club? may problema ba? Bago pa dumating ang presidente, magpalit ka na ng damit. Boss Liu, nandito ako para mag-ulat ng trabaho, hindi para magbenta ng katawan. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong paglingkuran ng mga boss. Ito rin ay trabaho mo. Tinatanggihan ko ang ganitong trabaho. Pasensya na, Boss Liu. Uwi na ako. So Luiso, tinawag ka dito bilang pabor. Huwag mong isipin na dahil regular ka na, ay okay na ang lahat. Maraming gustong pumasok sa kumpanya. Madali lang kitang tanggalin. Kailangan ko pa ang trabahong ito para buhayin sina Gutingi at Chen. Hindi ako pwedeng matanggal. CJ, magpapalit na ako ng damit. Ganito dapat. Nasaan na siya? Ipatingin natin sa manager ang CCTV. Hoy, presidente, buti naman at dumating ka na. Tara, maupo ka. Uunahin natin ang work report. Saka na natin hanapin si Luozu.
Matagal ka nang naghintay. Magsimula na tayo sa report. Huwag magmadali, Presidente. Uminom muna kayo. Ay, may iba pa akong gagawin. Huwag ka nang mag-abala. Magsimula na tayo sa report. Naiintindihan ko. Sa level ninyo, Presidente, siguradong punong-puno ang schedule. Pero huwag kayong mag-alala. Ang inihanda ko para sa inyo. Hindi ito papahuli sa iba. Hehe. Anong inihanda? Nagbibihis lang ang mga empleyado. Malalaman ninyo mamaya, may iba pa akong gagawin. Wala akong oras na maghintay dito. Sa susunod na lang ang report. Ay, sandali lang. Sandali lang, Presidente. Mabilis lang to. Ito ay inihanda naming magkakasama na sorpresa para sa inyo. Ang tagal naman magbihis. Ay, nandyan na, nandyan na. Ang sorpresang inihanda ay ang asawa ko pala. Presidente, ito ang pinakamagandang empleyado sa branch. Pinakamaganda, si Sulu Wezo. Siyempre naman, di ba dapat maganda ang asawa ko? Presidente, bakit ka nakasuot ng maskara? Espesyal ang kalagayan ko. Ang mga ordinaryong empleyado ay hindi dapat makakita ng tunay kong mukha. Ang dami talagang arte ng mayayaman. Hoy, hoy, hoy. Naiintindihan ko, naiintindihan. Malaki ang negosyo mo't yaman. Dapat kang maging maingat. Huwag mong ilantad ang iyong privacy. Xiaosu, di ba dapat lumapit ka na? Kakaiba. Bakit pamilyar ang pakiramdam ko sa kanya? Di mo ba narinig ang sinabi ng presidente kanina? Nakatingin ka pa rin? Hala, kung di lang siya nakamaskara, baka gusto mong lumapit at titigan ng harapan. Paumanhin. Itong matandang to, ang lakas ng loob mong pag-alitan ng asawa ko. Maghihiganti ako sa iyo mamaya. Dali, puntahan mo at painumin ng alak ang presidente. Ako na ang bahala. Ikaw talaga yun. Sa pagtitig mo, nagalit ang presidente. Ngayong gabi, maglingkod kang mabuti sa presidente. Bilang pagpapakumbaba. Liu, may asawa na ako. Paano mo ako mapapayagang? Samahan ng ibang lalaki. Ito ang presidente ng Longchuan. Bilyonaryo. Ang lalaking pangarap ng lahat. Ano na kinalaman ko doon? Isang tao lang ang asawa ko. Ikakasal na pala si Ginang. So, ano kayang klaseng lalaki? Ang napangasawa mo, para maging tapat ka ng ganito? Ang asawa ko kaya sa bahay. Kaya rin sa kusina. Mabait at matyaga sa mga anak. Laging iniisip ang kapakanan ko. Para sa akin, wala nang lalaking mas mahusay pa sa kanya. Ganun pala ang tingin ni Luozo sa akin. Napakataas pala. Presidente, hindi mo alam, Presidente. Yung asawa ni Sulu Wezo, isang palamunin lang talaga. Si Sulu Wezo ang sumasagot sa lahat ng gastos. Parang pulubi na lang. Pamilyar ka pala sa buhay pamilya ng mga empleyado mong babae. Manager Leo, chismis lang naman ang naririnig ko. Pero kumpara sa inyo, Presidente, yung asawa ni Sulu Wezo, hindi talaga karapat-dapat. Magsinungaling ka. Hindi naman ganoon ang asawa ko. Hindi siya ganoon kasama. Kumarap ka pa? Alam ng lahat sa kumpanya na napangasawa mo ang isang dukha. Tama na. Sulu Wezo, tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa walang kwentang asawa mo, nagalit ang presidente. Mag-apologize ka agad sa presidente. Manager Leo, ikaw ang dapat humingi ng tawad. Anong ibig mong sabihin, Presidente? Ginamit mo ang mga babaeng empleyado para magpalibre sa mga boss. Ang Longchuan Group ay hindi nagpapatolerate ng pananakot sa empleyado o ng prostitusyon. Ikaw ay tinatanggal ko na. Huwag po, Presidente. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, gagawin kong imposible ang magtrabaho ka sa Longchuan. Salamat po, Presidente. Walang anuman. Kasalanan ko na may ganitong klaseng manager sa aking kumpanya. Napakabuti at makatarungan ninyo, Presidente. Presidente, kailangan ko pong hanapin ang anak ko. Mauna na po ako. Sige. Daddy, bakit may suot kang maskara? Daddy. Chen, mali ang napagkamalan mo. Ito ang presidente namin, hindi ang tatay mo. Hindi naman. Kanina pa ako. Ha? Anak mo pala ito? Ang cute naman. Opo, Presidente. Pasensya na, hindi ako nagpaalam. Bago ko siya niyakap. Ayos lang, ayos lang. Mahilig din pala kayo sa bata, Presidente. Oo, mahilig. Hindi halata, ganito pala kalaki ang hilig ninyo sa bata. Daddy, anong pinag-uusapan ninyo ni Mami? Bakit ka tinatawag na presidente ni Mami? Si Daddy at si Mommy, naglalaro ng dress-up game.
Huwag mong sasabihin kay mommy, ha? Masisira ang laro. Gets na ni Chen. Ito yung bonding ni daddy at mommy para mas masaya. Ang talino talaga ni Chen. Ang close ng dalawang to. Parang si Tingy at si Chen. Ano nang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ito ang sikreto namin ni daddy. At ni tito. Akala ko ba, napakapasyente ninyo sa bata, Presidente. Magiging mabuti kayong tatay balang araw. Pinupuri mo na naman ako, Luiso. Salamat. Chen, maaga na. Magpaalam ka na kay Tito. Aalis na kami. Paalam na, tito. Ano yun? Sir, may bago pong balita tungkol sa bidding competition ng Longchuan Group. Sasali rin si Guyan. Sasali rin siya? Tama po. Malakas ang dating ng Go Group ngayon. Parang determinado silang makuha ang proyekto. Ang Go Group lang, gusto rin nilang makisalo sa Longchuan Group. Kahit hindi sila kasing level ng Longchuan. Sa ibang mga kumpanya naman, isa sila sa pinakamahusay. Sayang, nasa kamay ko na sila. Hindi ko hahayaang manalo sila sa bidding. Sir, sa pagkakataong ito, lubusan na ba nating wawakasan ng Go Group? Siyempre. Noong bata pa ako, si Gushen, palagi niya akong pinahihirapan. Para sa mana ng Go Group. Mag-ama silang dalawa. Ang dami na nilang ipinaratang sa akin. Pero, sir, ampun po kayo. Sa puso ng matandang Ginoo, siguradong gusto pa rin niyang kayo ang magmana ng Go Group. Pantay-pantay naman ang trito sa akin ni Father. Pero hindi ganoon mag-iisip si Gushen. Kaysa hintayin ko siyang umaksyon. Mas mabuting umatake ako ng una. Ipag-utos mo. Huwag nang payagan ng anumang bid ng Go Group. Opo. Tatay, inaapi ka ba? Superman ang tatay mo. Paano ako maaapi? Pero narinig ko talaga, sinabi mong inaabuso ka ni Tito Gujen. Ano nang pang-aabuso? Wala lang. Nagsasabi lang ng balita si Chen. Si Daddy ay superhero. Ako lang ang makakapanggulo sa iba. Walang makakapanggulo sa akin. Bakit ang lungkot-lungkot mo? Ay, sasali ang kumpanya sa bidding na inoorganisa ng grupo. Hindi ako satisfied sa bid proposal ko. Sasali rin si Luiso? Anong problema? Tingnan ko. Sakto, tutulungan ko ang asawa kong kumuha ng project. Marunong ka rin palang gumawa ng bid proposal. Anong hirap doon? Nagmamayabang ka lang. Taya tayo. Kung magagawa ko, hahalikan mo ako. Paano kung hindi mo magawa? Di, hahalikan kita. Parang, ako pa rin ang lugi. Gusto mo lang akong pagtripan. Sige, Taya. Imposibleng magawa iyan ni Gutinye. Alam, paano mo nagawa ang ganito kagandang bid proposal? HMM. Natutunan ko nung nag-aaral pa ako sa abroad. Dahil ang Longchuan Group, ako ang nagtatag. Siyempre alam ko ang kailangan nila. Alam kong ang galing-galing ni Daddy. Ang pamilya ko talaga walang mata. Paano nila napalayas ang henyong negosyante na ito? Alam ko. Sa mundong ito, ikaw at si Chen lang ang may malasakit sa akin. Pero, hindi ba oras na para tuparin ang pangako kanina? Halik Daddy, halik Mommy. Sumunod sa usapan. Halik lang naman, ano nang hirap doon? Ano nang hirap doon? Naghalikan na si Daddy at Mommy. Hanggang dito na lang, bawal ang mga hindi konektado. Sige, huwag kang kabahan mamaya. Relax ka lang. Alam ko, naiintindihan ko. Hintayin ko ang magandang balita mo. Hoy, Suluoksu. Sumasali ka rin sa bidding meeting. Pwedeng sumali ang pamilya Gyu. Bakit ako hindi pwedeng sumali, lalo na tayo ay sangay ng Longchuan Group? Sa kakayahan mo. Anong karapatan mo para makipagkumpetensya sa pamilya Gu? Ipinapahayag ko ito. Walang kwenta ka. Hindi talaga ito papasa sa bidding. Si Luiso ang tunay na number 1. Ako ay walang kwenta. Guti niya. Kailangan mong linawin ito ng maayos. Ikaw ang asong sumira sa pamilya na ipinatapon sa ibang bansa. Siya ay iyong tiyo. Guyan, ganito ka ba magtrato sa mga nakatatanda? Karapat-dapat ba siyang maging matanda ko? Wala si Lolo. Ako si Guyan. Hindi ako kailanman yuyuko sa isang basurang walang kapangyarihan o impluensya.
Guyan, hindi pa nagsisimula ang bidding. Anong ikinagagalak mo? Hindi mo man lang inalam ang kapangyarihan ng pamilya Gu. Sige, gusto mong sumali. So Luizo, Kung gayon, papatayin kita ng walang libingan. HMP, hindi naman sigurado yan. Guyan, kung gayon, hintayin natin at tingnan. CJ, Mahal, huwag kang mag-alala. Tiyak na ipaglalaban ko ang respeto mo. Si Luizo pala ay para sa akin, kaya siya nagsumikap ng ganoon. Salamat, mahal. Pasok ka na. Maaari po bang umupo na ang lahat? Ang ating bidding event ay magsisimula na. ang bawat isa sa inyong nakaupo dito ay pawang, mga pinakamahuhusay sa industriya. Paano mo maihahambing ang sarili mo sa kanila? Kung maihahambing ko man o hindi, malalaman lang natin yan pagkatapos subukan. Pamangkin. Mas mabuti pang, asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Ikaw, Ang mga bidding proposal ng lahat ay naipasa na ngayon sa mga hurado. Ngayon, inaanyayahan namin ang unang bidder na si Guyan para sa kanyang presentasyon. magandang araw sa inyong lahat. Ako si Guyan, ang General Manager ng Gu Corporation. Ito ang aking bidding proposal. Ito yung Go Corporation, na sinabihan tayong bigyan ng espesyal na pabor. Hindi lang walang kahit anong standout na punto ang proposal, sobrang taas pa ng presyo. Napakasahol talaga. Proposal ito ng Gu Corporation. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Wala akong pakialam kung Go Corporation o Joe Corporation ka man. Dito sa Longchuan Group, kailangan mong magpakumbaba. Hindi maganda, hindi maganda. Sunod. Na-reject na ang proposal ng aming Gu Corporation. Gusto kong makita kung paano ka mapapahiya, Suluokse. Pakitingnan po ng lahat. Ito ang aking bidding proposal. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng ganoong kagandang proposal. Ito at ang mga proposal ng ibang kumpanya. Ay hindi talaga magkapantay. Mukhang ang mananalo ng bid ngayong taon ay walang iba kundi si MS. So, Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Ang proposal ng isang babaeng sinungaling ay hindi maaaring tanggapin. Ang babaeng yan ay isang sinungaling, pero hindi pwedeng ganito ang bid proposal niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya dahil lang, hindi ka nanalo sa bidding. Kaya naiinggit ka sa kanya? Naiinggit? Nakakatawa. Paano ako maiinggit sa isang taong hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo? Ha? Paano nakasali sa bidding ang ganyang klaseng tao? Ano? Hindi nakapagkolehiyo. Natalo ako sa isang taong napakababa ang pinag-aralan, ang bidding na ito. Baka may kalokohan, tao. Ano ang educational background ni Suluwezo? Imbestigahan ninyo. report po, mga judges. Kakakuha lang namin ng record mula sa CHSI. Si MS, Suluwezo, ay huminto sa pag-aaral noong first year ng kolehiyo. Ha? Ito. Huminto noong first year? Ano ang nangyari? Ang isang taong hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo, anong kakayahan meron siya? Ako ay nananawagan na kanselahin ang kanyang bid proposal. Kanselahin. 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 Hindi ninyo pwedeng itanggi ang kakayahan ko dahil lang sa educational background ko. Araw-araw, gabi-gabi akong nagpupuyat para pag-aralan ang bid proposal. Ang kalidad ng nilalaman ng proposal ko, iyon ay kitang-kita naman ng lahat. Kung ganoon ka kasipag, bakit ka huminto sa pag-aaral noon? Dahil ba napakababa ng mga grado mo? Kaya pinaalis ka. Noon, ako ay huminto dahil nagdalang tao ako. Wala iyon sa kakayahan ko. Sa murang edad ni Suluoksu, nagbuntis ng hindi kasal. Ang babaeng magulo ang personal na buhay. Mahirap paniwalaan. Nagagamit siya ng tamang paraan para magsumika. Marami na akong nakilalang babaeng ganyan. Hindi ako naniniwala na natalo ako sa isang babaeng. Hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Ito ay bidding venue. Hindi examination hall. Ang tinitingnan lang namin ay ang bid proposal. Hindi ang educational background. Kung gayon, sasabihin ko, nandaya si Suluokse sa kanyang bid proposal. Kopya ba ang proposal ni Suluoksu? Ano ba? Ako mismo ang gumawa ng proposal na ito. Ang mga sinasabi mo, pananagutan mo sa batas. Kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mga numero sa proposal ni Suluokse ay eksaktong kapareho ng nakapirming presyo sa loob ng Longchuan Group. Tiyak na nakipag-ugnayan siya ng maaga sa isang tao sa loob para magkasabwat. Sabi ko na, hindi ganoon kasimple. Nandaya nga siya. Talaga namang may paraan. Ang magagandang babae. Malamang ginamit niya ang ganda niya para mangakit ng tauhan sa loob. Nakuha ko ang presyong ito sa pamamagitan ng aking budget analysis. Huwag kang magbintang ng walang basehan. May punto si MS, so maaaring tama siya. Kailangan itong imbestigahan. Hindi na kailangang imbestigahan. Magulo ang personal na buhay niya.
Tiyak na umakit siya ng lalaki para gumawa ng proposal para sa kanya. Ang proposal ko, tanging si Gutinge lang ang nakakita. Paano magkakaroon ng koneksyon? Si Gutinge sa Longshuan Group. Ang proposal ko, tanging ang asawa ko lang ang nakakita. Pero siya ay isang lalaking, nasa bahay lang. Imposibleng maintindihan niya ang mga ganitong bagay. Isinisi mo pa sa asawa mo. Wala kang isang katotohanang sinasabi. Mga hurado, kung hindi nyo ito papawalang bisa, may sapat akong dahilan para maniwala na may relasyon kayo ni Suluoksu. Malinis ang konsensya ko. Pawalang bisa ang resulta. Paalang bisa. Awalang bisa. Awalang bisa. Awalang bisa. Ayaw nilang tanggapin na ang isang babaeng, mas mababa ang edukasyon, ay mas magaling kaysa sa inyo. Anong tauhan sa loob? Anong personal na buhay? Ito lang ay, mga paratang na, itinatapon ninyo sa akin. Hinayaan mo lang na apihin ang asawa ko? Katuwang Lee. Maghanap ka agad ng paraan. Sige. Suluoksu, nasaktan ka ba? Nalaman na ang pandaraya mo sa bid. Galit ka na. Ulitin ko. Hindi ako nandaya. Ako ang gumawa ng bid na to. Tingnan mo. May naniniwala ba sa'yo? Ikaw, di mo man lang natapos. Ang kolehiyo, nagbuntis ng di kasal. Mga lampi ng bata, di mo maayos. Saan ka kukuha ng lakas para mag-aral ng bid? Inaatake mo ako dito. Di mo rin naman makukuha ang partnership sa Longshuan Headquarters. Hindi ako aatras dahil lang sa pagdududa nyo. Tama na, huwag kang magpanggap na inspirational figure dito. Ikaw, isang mangungopia. Anong karapatan mo na nandito ka at makipagkumpetensya sa amin? Lumabas ka. Lumabas ka. Kapag isang tao lang ang nagpaalis sa'yo, problema niya yon. Kapag lahat ng tao ang nagpaalis sa'yo, di ba dapat mag-isip-isip ka na? Tumigil na kayo. Dumating na ang presidente ng Longchuan. Naku, ang presidente ng Longshuan, naghahawak ng yaman sa buong mundo. Pumunta pa sa maliit nating venue na to. Isang karangalan na makita ang presidente ng Longchuan. Di na sayang ang pagpunta natin dito. Bakit pa mahilig sa maskara ang presidente? Presidente, hindi ko akalain na ikaw mismo ang dadalo sa bidding. Sakto ang pagdating ninyo. Si Suluoksu, nandaya sa proposal. Sana'y ipagbawal nyo ang kanyang paglahok para mabigyan ng hustisya ang lahat. Tama, umaasa kami, presidente, na ibigay ninyo ang hustisya. Nagsisinungaling sila. Hindi ako nandaya. Sa harap ng presidente, hindi ka pa rin magsasabi ng totoo. Maiiyak ka rin mamaya. Paano ninyo nalaman na nandaya ang proposal niya? Bakit kaya ang boses ni Presidente Longshuan ay parang boses ng asawa ko? Ni hindi na siya nakapagtapos ng kolehiyo, kaya imposibleng siya ang gumawa ng magandang proposal. At ang datos sa proposal niya ay halos magkapareho sa Longchuan Group. Presidente, ang proposal ko ay walang kinalaman sa personal kong buhay. Kaya, Dahil lamang sa mga walang basehang dahilan, ay sinasabi ninyong nandaya siya. Presidente, paano naging walang baseha ang mga dahilang ito? Ito ay konkretong ebidensya. ilang numero lang iyan. Kahit sinong may kaunting alam tungkol sa Longchuan Group ay kayang magkalkula niyan. Tungkol naman sa edukasyon. Naalala ko, ang hinahangaan natin dito ay ang proposal. Hindi ang diploma. Pero siya, tigil na sa pero. Kung nagdududa kayo na may nandaya, pero wala kayong mapakitang ebidensya para sa patas na laban, ipagpatuloy ang kompetisyon. Gusto kong makita kung sino ang mas magaling. Presidente, paano niyo gustong ipagpatuloy? Ako mismo ang magbibigay ng paksa. Ang mga kalahok ay gagawa ng proposal dito mismo. Botohan para malaman kung sino ang mananalo sa bidding. Pero ang isang proposal, kasama ang oras ng paghahanda. 3 buwan man lang ang kailangan. Bibigyan ko lang kayo ng kalahating oras. Kung sasali kayo o hindi, kayo ang bahala. Kalahating oras, paano makakagawa ng proposal sa ganun kaikling oras? Aayaw na ako sa paligsahan. Imposibleng may magtagumpay. Aayaw na rin ako. Ikaw, MS, so, Sasali ako. Kailangang malaman ng lahat na sarili kong sulat ang proposal ko. Ayaw pang umamin hanggat hindi nahuhuli. Gusto kong makita kung anong maisusulat mo, mamaya. Kung hindi mo kaya, huwag mong sabihin hindi kaya ng iba. Huwag mong sukatin ang iba base sa kakayahan mo. Sino nung sinasabi mong hindi kaya? Sabihin mo ulit, subukan mo. kung ganyan pala katapang ang binatago, ipakita mo na lang yan, sa mismong paligsahan. Sige, laban. Suluoksu, maghanda ka mamaya. Mga kalahok, humanda na. Magsisimula na ang paligsahan. Hindi pwedeng manalo si Suluoksu. Kung sakaling maging number 1 ulit proposal niya, talagang papaluin ako ni Papa. Iinom lang ako ng tubig.
Ang yakap ng presidente. Bakit pamilyar na pamilyar? Miss Su, ayos ka lang ba? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, Sulu Oksoy. May asawa ka na. Ayos lang po, salamat, presidente. Miss Su, talaga namang wala kang hiya. Hinahalikan mo pa ang presidente. Talagang ayaw mong magbago. Dilat ang mga mata mo. Tingnan mo mabuti, okay? Ikaw ang muntik nang makapagbuhos sa akin. Tinulungan lang ako ng presidente. Hindi pa alam ng presidente na ikakasal ka na, di ba? Gusto mong makahanap ng mayaman. Kasama na ang asawa mong pulubi. Sa plano mo, Ikaw, Ginoong Go, kung may nagawa kang mali, mag-sorry ka muna. Hindi yung nabuhusan mo ng kape, nagbubuhos ka pa ng putik. ay. Kung ganoon ang sabi ng presidente, magpapaumanhin na lang ako. Miss Su, pasensya na talaga. Nanginginig ang kamay ko. Natapon ang kape. Nasindak ka. Guyan, sinadya mo talaga yon. Isang tasa lang ng kape yon. Wala namang nangyari sa'yo, di ba? Ikaw talaga, huwag kang magmalaki. Nako, Salamat ha. Laptop ko. anong nangyari? Kanina ayos pa. Tiyak dahil ito sa kape. Guyan, dahil sa'yo ito. Lene, ako nga, ano naman? Nasira talaga ang laptop. Baka dapat umatras ka na sa kompetisyon. Kakagawa ko lang ng proposal. Hindi talaga ako aatras. Eh di ayusin mo ang laptop niya. Mukhang wala ka namang ganoong kakayahan. Mukhang, ako na lang ang mananalo. Guyan, ito ba ang estilo ng U-Group? Gumagamit ng hindi patas na paraan para makipagkompetensya. Bahala ka sa isip mo, pero... Air President at mga hurado, tignan nyo na lang ang proposal ko. Akala mo ba bulag ang mga mata ko? Air President, ano ang gagawin nyo? Air President, ano ang gagawin nyo? Mahalaga sa akin ang pagiging patas. Sinasadyang sinira mo ang laptop ni Sulu Wazo. Siyempre, kamay ang babayad. Ako ay tao ng U-Group. Kahit ikaw ang Longchuan Group, hindi ka pwedeng maging walang batas. Magdusa ka sa parusa. O manalo si Sulu Wazo. Pumili ka. Kailangan kong makuha ang proyekto ng Longchuan. Nasira na ang laptop ni Suluokse. Titiisin ko na lang ito. Sige. Ang lakas ng loob mong gawin sa kanya yan. Kamay mo ang nagbuhos. Kung ganoon, Aray! huwag mong gagalawin ang asawa ko. Maswerte ka kung hindi ka ko mapipilay. Nang-aapi ka ng mahihina. Nang iinsulto ng babae. Ang parusang ito ay makatarungan at patas. Para lang sa isang hamak na tauhan. Hindi mo na kailangan. Umabot pa sa ganito. Laging ipinagtatanggol ako ng presidente. Huwag nang palakihin ang gulo dahil lang sa akin. Presidente, hindi siya karapat-dapat sa oras mo. Tinatanggap ko ang pagkatalo sa bid. Salamat sa pagtulong mo ngayon. Matagal mo itong pinaghandaan para patunayan ang sarili mo. Paano ka magpapatalo ng ganun-ganun lang? Pero hindi na mabuksan ang computer. Siguro nasira na ito kanina. Lene, Mukhang, ang aming pamilyang gulang ang angkop. hindi naman siguro. Hindi nasira ang computer. Totoo ba? Kaya ko itong ayusin. Ayan na. Nandito pa rin ang laman ng bid proposal ko. Salamat po, Presidente. Walang anuman. Tingnan po ninyo ang malaking screen. Ako nga, hindi talaga totoo ang hinala. Napakaganda talaga ng proposal ni Ginang. So, higit pa riyan, napakalayo ng agwat sa iba. Inihahayag ko na ang nanalo ay si Sulu Wazo. Hindi mo pa magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Wala akong silbi sa'yo, mas mabuti pang mag-alaga ng aso. Tay, paano ko naman malalaman na ang presidente ng Longchuan Group ay tutulong pa sa babaeng iyon na si Suluoksue kung hindi siya tumulong para ayusin ang computer? Ang makakakuha ng kontrata ay tayo sana. Sabi ko na tanga ka, talagang wala kang utak.
Nagpakatuso ka pa sa harap ng presidente. Makakamit pa kaya ng View Corporation ng kontrata? Malabo na. Hi. Magandang araw po, Presidente. Ako po ang ama nitong walang kwentang anak. Si Guyan, hindi siya nag-isip kanina. Maraming pagkukulang. Patawarin niyo po siya. Guzen, hindi mo talaga akalain na ang taong pinagmamakaawa mo ngayon ay ang kapatid mong laging minamaliit, di ba? Unang beses ko itong makita na may nagpapaumanhin at kailangan pang tulungan ng ama. Ang anak ninyo, talagang walang kwenta. Opo, wala talaga siyang kwenta. Guyan, ano pang hinihintay mo? Magpaumanhin ka na. Tay, ako ang nanalo. Kung sinaktan ka ng presidente, may dahilan siya. Ang nangyari na yon, kasalanan mo lahat. Ang anak mong ito, tanga at walang utak kung gumawa. Hindi kayang pamahalaan ang kumpanya. Ginoong View, sa tingin ko, mas mabuti pang gumawa ka na lang ng bagong account. Ikaw, tama po ang presidente. Madumi po ang sapatos niyo. Pupunasan ko po. Ingat po kayo, Presidente. Sana po ay magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa Longshuan. Bihira ko lang makita si Gutinge na napapahiya. Sasabihin ko ito sa kanya. Anong nangyari? Nako, Tama ba ang narinig ko? Tunog ng cellphone ng presidente. Bakit pareho sa kay Gutinge? Hindi sumasagot sa tawag. Mas mabuting sabihin sa kanya ng harapan pag-uwi. Muntik ng mahalata. Hindi ko inaasahan na ang presidente ng Longshuan. Hindi man lang siya pinansin. At noon, si Guzen. Nahulog siya ng nakakahiya. Mukhang sina Gushen at Guyan. Ang ugali nilang sumipsip sa mayaman at mang-api sa mahirap. Hindi na mababago. Hindi mo alam, gaano kagwapo ang presidente ng Longshuan ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, pinagdudahan ako. Nang akusahan ako ng pandaraya sa bid, siya ang tumayo para sa akin. Tumulong siya na mapanatili ang hustisya. Siya rin ang nag-ayos ng computer ko, na ibalik ang bid documents. Kung hindi ako mananalo sa bid. Sa puso ko, siya ay parang bayani talaga. Hindi ko inaasahan. Ganoon pala kataas ang tingin ni Luozo sa akin. Hindi naman siguro ikaw ay gusto mo ang presidente ng Longtuan, ang lalaking ganoon? Ang lalaking tulad niya, sino ang hindi magkakagusto? Parang, ang pangarap ng bilyon-bilyong babae sa Longshuan. Ay, alam ko na, ang tulad kong lalaking nag-aasikaso sa bahay. Sa huli, iiwan mo rin ako. Si Gutinge, para sa pamilyang ito, nagbigay ng napakaraming sakripisyo. Paano ko siya sasaktan? Paano naman nangyari yon? Ikaw ang asawa ko magpakailanman. Pwede ba? Matagal ko nang sinabi, ang pakikipag-asawa sa iyo, pananagutan kita. Bilisan mo, sagutin mo ang telepono. Hello, Presidente. May balita na tungkol sa nangyari noon. Honey, magpapalit lang ako ng damit. May aasikasuhin lang ako sa labas. CJ, Presidente, may balita na tungkol sa nangyari noon. Sabihin mo na, inimbestigahan ko ang mga medikal na record sa ospital noong mga panahong iyon at nakita kong, bago pumanaw ang inyong ina, tinurukan siya ng ibang gamot. Matagal ko nang pinaghihinalaan na ang ina ko ay hindi namatay ng natural. Tama po, pwede sanang malunasan ang inyong ina. Pero dahil siya ay tinurukan ng ibang gamot, kaya lumala ang sakit niya hanggang sa mamatay. Sino ang gumawa nito? Ang kapatid ninyong lalaki. Si Goshen. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Pero wala kasi akong mahanap na ebidensya. Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, ang paglason sa inyo ay planong lahat ni Gushen at Guyan. Ang mag-amang iyon, layunin nila na isangkat ang inyong ina. Para magalit ang inyong ama at mawala sa inyo ang karapatan sa mana. Sayang. Pero nakabalik na ako. Ibabalik ko ang lahat ng sa akin. Pero, hindi pa rin nahanap ang singsing na iyon. Ang singsing na iyon, malamang nasa babae noong gabing iyon. Nalaman mo na ba kung sino? Ang babaeng iyon noong gabing iyon? Paumanhin po, Presidente. Pinag-aaralan ko pa rin po. Bilisan mo. Kailangan kong makuha agad ang bagay na pag-aari ng aking ina. Opo. Presidente, gusto nyo bang magsumbong muna sa pulis? Para mahuli ang mag-amanggo? Masyadong mabait ang pagpapakulong sa kanila. Gusto kong sila mismo ang mawala ng go group.
para maghiganti para sa aking ina. Presidente, ano po ang susunod nating gagawin? Hoy, Assistant Lay, nandito ka sa club para sa meeting. Hindi naman talaga social gathering. Task ito mula sa presidente. Pinapanta ako rito para humanap ng bagong proyekto, kumpanyang pwedeng makipagtulungan. Kung ikaw mismo ang ipinadala, malaking proyekto ito sigurado. Kailangan kong mahuli ang pagkakataong ito para magpakitang gilas sa tatay ko. Assist. Lay, hindi ko alam kung anong proyekto ito. Pero maaari bang makisali ang group? Ito kasi. Sabihin ko na sa'yo ng diretso. Ito'y bagong larang ng Longchuan Group. 500% ang tubo. 500%. Tama, ito ang magiging pangunahing proyekto ng Longchuan Group sa mga susunod na taon. Assist. Lay, pakiusap. Kailangang makasali ang group ko. Kilalang kumpanya naman ang Go Group. Hindi ko ito makakalimutan. Hahaha. Assist. Lay, ang sinabi mo, itinuturing kong pagsang-ayon na yan. Ginoong Go, hintayin na lang po ninyo ang balita. Ingat. Sa kakayahan ng Gu Group, tiyak na mapipili ng Longchuan Group para makipagtulungan. Suluoksu, dahil ayaw mong pakasalan ako. Gusto kong makita ng personal ang pagsisisi mo. Tinye. Guyan, anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Suluoksu, yayaman na ako. Hahaha, nakasabit na ako sa Longchuan Group. Malapit na akong umangat ng husto. Kung magdi-divorce ka ngayon, huli na. Pwede kong isipin na gawin kang pangalawang asawa. Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Bakit ka nanggugulo sa gabi? Tarantadong babae, di mo alam ang kabutihan. Gagawin kita ngayon din. Aray. Hawak mo ang babae ko? Gusto mong mamatay? Mami, okay ka lang ba? Okay lang si mommy. Hinampas mo ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Alam mo ba kung sino ako? Ipapaalala ko sa'yo kung sino ako. Mahal, Madyugo ito. Huwag mong ipakita sa bata. Wala talagang pagbabago sa'yo. Nandito ka pa sa bahay ko, ginugulo mo ang asawa ko, sa ugali mong yan. Ang Go Corporation, masisira sa inyong mag-ama. Gu Tinye, hinampas mo ako. Pamangkin mo ako. Kung pamangkin mo ako, tawagin mo akong tito. Kapag nahuli kitang muli, ginugulo ang pamilya ko. Sa bawat pagkikita natin, bubugbugin kita. Wala bang mangyayari kay Tinye? Huwag kang mag-alala, Mami. Si Daddy ay superhero. Talagang palalayasin niya ang masasamang tao. Hindi, kailangan kong tingnan. Ang galing mo, honey. Ang galing mo, Daddy. Pero, ano nang gagawin natin dito? Hindi naman pwedeng dito lang siya. Itapon sa basurahan. Basura, dapat nasa basurahan. Magandang ideya. Daddy, Mami, tulungan ko kayo. HMM. Daddy, Mami, uwi na tayo. Tara na. Ang baho talaga. Ang baho, bakit siya natutulog sa basurahan? Ay nako, Baka sira ulo ito. Siguro galing siya sa mental hospital. kunyan mo ng litrato. I-post natin sa social media. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Umalis kayo, tara na, umalis na tayo. Guyan, kahit hindi natuloy ang kasal niyo ni Luoksui. Sa puso ko, ikaw pa rin ang tunay kong manugang. May handaan ang pamilya namin ngayong gabi. Inaanyayahan kita. Sana ay libre ka. Sinapak ako ni Gutinye. Gagawin ko siyang katawa-tawa sa handaan. Mas malala pa sa pagiging basura. Ng 10,000 beses. Huwag kayong mag-alala, tito. Ako ay darating ng maayos. Sa'yo na ang proyektong ito, Ginoong Lee. Masarap. Salamat sa pag-asikaso. Hindi ba ito yung asawa ni Suluwazo na pulubi? Walang kwenta. Isang lalaki. Araw-araw nasa bahay lang. Nag-aalaga ng bata. Hindi ba sinabi kong ikaw lang ang uwi? Bakit may dalawa pang pasanin? Tay, si Tinye ang asawa ko. Si Chenchen ang anak ko. Paano ko sila may iwan? At darating ng mag-isa sa handaan? Tama na. May mahalagang bisita tayo ngayon. Hindi na kita pag-aaksayahin ng oras. Halika, bumati ka.
Guyan. Ay, Ginoong Gyu, dahil sa respeto ko sa'yo, kaya siya sumama sa hapunang ito. Dapat magpasalamat ka sa kanya. Pa, may asawa na ako. May asawa na ako ngayon. Bakit mo inimbita si Guyan? Anong balak mo? Suluoks, maraming gustong mag-imbita kay Ginoong Gyu, pero hindi nila magawa. Tama, kung hindi dahil sa pagiging bulag mo noon at pinili mong makipagrelasyon sa isang pulubi. Ang pamilya nating Su ay matagal nang naging magkamag-anak ng pamilya Gyu. Si Gutingi ang legal kong asawa. Hindi siya isang pulubi gaya ng sinasabi mo. Kung gusto mo si Guyan, ikaw na lang ang pakasalan mo siya. Ha? Ang kapal ng mukha mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Maaga namatay ang nanay mo at ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tingnan mo naman ang walang kwentang asawa mo. Walang pera, walang kapangyarihan. Ang estado niya sa pamilya ninyong Gyu ay mas mababa pa sa isang aso. Paano ihahambing kay Ginoong Gyu na gwapo at matipuno at puno ng tagumpay? Sa totoo lang, hindi ko pa rin nakakalimutan. Si Luoxu, hindi ko lang inaasahan na ganito rin ang pagtingin niyong mag-asawa sa akin. Ay naku. Ganoon pala, may gusto rin pala kayo, Ginoong Gyu. Sa tingin ko, mas mabuti na makipaghiwalay ka na agad kay Gutingi at magdiborsyo. Tapos kay Ginoong Gyu na lang magbalikan. Ha? Suluoxu, naririnig mo ba? Tumayo ka at magbigay ng toys kay Ginoong Gyu. Napakagandang pagkakataon para magsama muli. Nga, haha. Ginoong Gyu. Hindi ako magtotoast. Ito ay isang purple clay teapot na nakuha ko sa auction house. Nagkakahalaga ito ng 100 milyon. Ito ay para sa inyo, Tito. Ha? Ay nako naman, 100 milyon. Diyos ko, hindi ko akalain na ganito kayaman si Ginoong Gyu. Suluoxu. Ano pa bang arte-arte ang ginagawa mo? Ang basong ito, gusto mo man o hindi, kailangan mong inumin. Inumin mo. Hindi ako inom. Anong gagawin mo? Kunin mo na, wala akong respeto. Bitawan mo. Ikaw pala, palamunin. Dito sa pamilya Su, wala kang karapatang magsalita. Ikaw, dalhin mo si Su Chenshen. At umalis ka na rito. Huwag kang makasagabal sa paningin. Akala ko ba isang purpura na tsarera lang? Napapansin na agad ng pamilya So. Swak na swak. Ang red along dala ko ngayon. Purpura na tsarera rin. Ay, Parehong-pareho ang dalawang tsarera. Ano nangyari rito? Kitang-kita, isa sa mga ito ay peke. Ang tsarera ko, galing mismo sa hari ng tsarera. Si Master Zeng, Gutingi, nagdala ka ng tig-2 pisong bagay para ibigay kay Pio. Ano ibig sabihin yan? Ha ha ha. pulubi ka, alam mo ba yan? Saan mo kukunin ang pambili ng purpura na tsarera? Sa tingin ko itong sira-sirang tsarera mo. Peke talaga yan. Lele, sa napaka-importante nitong pagtitipon ng pamilya, nagdala ka pa ng peking tsarera para manloko. Napakasama mong tao. Lumayas ka na rito. Tunay ang sa akin. Ang sa kanya ang peke. Nakakatawa talaga. Ano bang hindi kayang bilhin ni Ginoong Gyu? Kailangan pa niyang magdala ng peke para lokohin tayo. Siguro natatakot siyang iwan siya ni Sulu Weso. Kaya nagdala siya ng peke para magsinungaling. Hindi niya inasahan na ang tunay ay nasa kamay ni Ginoong Gyu. Mga tanga talaga kayo, hindi nakakakilala ng dekalidad. Hoy, sabi ko sa'yo, hindi ka lang nagdala ng peking tsarera. Hinahamak mo pa ang iba. Ikaw, lumayas ka na rito. Labas? Ang tsarera ni tatay ko ang tunay. Hindi nagsisinungaling si tatay ko. Ay, ikaw maliit na hayop. Wala kang karapatang magsalita. Hindi ko hahayaang apihin ang pamilya ko. Kung tunay o peke, papuntahin si Master Zing para tingnan at malalaman agad. Ang lakas ng imagination mo talaga. Una, peke na pitsel ang ibinigay mo. Ngayon, isinasama mo pa si Master Zeng. Suluoxu. Itong asawa mo, talagang si Raulo na. Alam ng lahat na si Master Zeng ay para lang sa mga top billionaire sa mundo. 2 taon na ang nakalipas. Nagkontrata na si Master Zeng sa Longchuan Group. Ngayon, siya lang ang nag-serve sa chairman ng Longchuan Group. Kaya ko siyang kunin. Ikaw. Ha? Kaya mo siyang kunin. Luluhod ako para humingi ng tawad sa'yo. Sana tandaan mo ang sinabi mo. Huwag kang magbago ng isip. Kung hindi mo siya makukuha, ihiwalay mo kaagad si Suluoxu. Hindi pwede. Gutingi, huwag kang mag-asta ng ganyan. Paano tayo? Makakakuha kay Master Zeng. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Usapang lalaki ito, huwag kang makialam. Suluoxu. Mas mabuti pang umuwi ka na, mag-empek ka na, sumama ka na sa akin. Ikaw ang dapat mag-isip kung paano ka luluhod para humingi ng tawad mamaya. Ha? Sa loob ng 1 minuto, papuntahin si Master Z dito sa bahay ng So. 1 minuto, kahit rocket, hindi aabot sa 1 minuto. 30 segundo na lang. Tignan natin kung paano mo ito lulutasin. 19, 18,
Gutingi, talaga bang darating si Master Zeng? Oo. 5. Diyos ko, dumating na si Master Zing. Si Master Zeng na. Nako, dumating na si Master Zing. Hahaha. Master Zeng, bakit po kayo nandito? May nag-imbita sa akin, kaya nandito ako. Haha, si Gutingi ba talaga? Ang binatang ito ang nag-imbita sa'yo. Sino ba talaga siya? Master Zing, pakiusap, suriin niyo po ang dalawang tipat na ito. Kung alin ang tunay, alin ba talaga ang tunay? Magkapareho talaga ang pagkakagawa. Walang makitang pagkakaiba. Siyempre, hindi mo makikita ang pagkakaiba. Ginastusan ko ng libo-libo para sa peking tiapot na yan. Pero, ang mga tiapot na ginawa ko, kapag pinuno ng tubig, lalabas ang isang plum blossom sa ilalim. Para maiwasan na may mangopya ng aking gawa. Tao, pagdala ng tubig. Ngayong araw na ito, sisirain ko ang pangalan ni Gutingi at mapapahiya siya ng lubusan. Mula ngayon, hindi na siya maglalakas loob na tumapak sa aming Su family. Ito po, hahaha. Ano nang ginagawa niya? Yehe, nanalo si Daddy. Nasaan si Guyan? Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad. Panaginip lang yan, ile. Master Zeng, sigurado po ba kayong ito ang tiapot na ginawa nyo? Paano ko hindi makikilala ang sarili kong gawa? Pero, ang tiapot na ito ay palaging koleksyon ng presidente ng Longchuan. Bakit ito nandito ngayon? Gutingi, ano nang nangyari? Bakit mayroon ka ng tiapot na nagkakahalaga ng 1 bilyon? Ano nang nangyari sa'yo, Gutingi? Paano mo nakuha ang sarera na nagkakahalaga ng 100 milyon? Mahal, huwag kang magalit. Sasabihin ko sa'yo pag uwi natin. Tay, kung kukunin mo ang sarerang ito, hindi ka na pwedeng pilitin akong hiwalayan si Gutingi. Ang sarerang ito, malamang itong pulubi, ay swerte lang at nakatsamba. Okay na rin ang makuha ang 100 milyon. Sige, hindi na ako makikialam sa inyo. Gutingi, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal, sa totoo lang, peke ang tsarerang yon. Pek, Tama, ang purple clay teapot na yon. Nabili ko yon sa tabi ng kalsada, sa halagang 20 piso. at naglakas loob ka pang tawagin si Master Zeng. Hindi ka natakot na mahalata? Ang mga purple clay teapot ni Master Zing ay binili na lahat ng presidente ng Longchuan Group. Bihira lang pumapasok sa auction house. Kahit na meron, hindi maglalaan si Guyan ng 100 milyon para bilhin yon. Kaya noong panahong iyon, malaki ang posibilidad na parehong peke ang dalawang tsarera. E paano naman si Master Zeng? Laging nakatuon si Master Zing sa pag-expose ng mga peke. Kapag may kumuha ng kanyang tsarera at ginaya ang kanyang gawa, lalayo man siya, pupunta siya doon upang ipagtanggol ang kanyang reputasyon. Ah, ganun pala. Si Master Zeng, isang tao. Si Master Zeng, isang taong napakahalaga sa orihinalidad. At itinuring ang isang mumurahing bagay bilang sarili niyang gawa. Hindi ba't nakakainis iyon? Okay lang, basta akala niya ay totoo. Hindi na siya malulungkot. Tay. Dapat kong patayin si Gutingi, kung hindi dahil sa kanya. Hindi ako mapapahiya ng ganito, sa handaan ng pamilya Su. Iyon lang ang kaya niya. Hanggat nasa atin ang Dew Corporation, hindi siya makakabangon. Tay, dapat nating palakihin at patatagin ang Dew Corporation. Pagdating ng panahon, siguradong magagalit ng husto ang walang kwentang Gutingi na yon. Tama ka, bukas, dadalaw tayo kay Assistant Lee upang makamit ang proyektong pakikipagtulungan sa Longchuan Group. Assistant Lee, ito po ay para sa inyo. Manager Go, sa totoo lang, kung hindi dahil sapat ang laki ng regalo mong ito, ang kontratang ito, hindi talaga mapupunta sa'yo. Naiintindihan ko, maraming tao ang gustong sumipsip kay Assistant Lee. Salamat, Assistant Lee, sa pagbibigay ng pagkakataon sa Dew Group. Hahaha, mukhang seryoso talagang mag-invest si Manager Go. Kung ganun, sa presidente, may maipapaliwanag na rin ako.
Hoy, Assistant Light. Yung proyektong ito, kailan ba makikita ang kita? Sa sandaling magkabisa ang kontrata, kapag naipasok na ang pera, agad-agad makikita ang kita. Base sa kontratang ito, mas malaki ang puhunan, mas malaki ang kita. Hehe, sa teorya, ganoon nga. Dahil kung tutuusin, lahat ng kumpanyang nakikipagtulungan sa Longchuan Group ay siguradong kumikita. Nabalitaan ko na yan. Kaya nga ako, napakatiwala sa Longchuan Group. Nagpasya ako, na sa orihinal na plano, magdaragdag pa ng 50%. Para lalong lumakas ang Gu Group. Pa, kung magdadagdag pa tayo, kailangan ng galawin ang pondo ng kumpanya. Anong kinakatakot? Ang mga taong may malaking ambisyon, hindi nag-atubili sa maliliit na bagay. Haha, mabuti. Ang lakas ng loob mo, Manager Go. Huwag kayong mag-alala, sinisiguro kung kayo'y siguradong kikita. Magandang pakikipagtulungan. Huwag na kayong maghatid, Assistant. Ingat po sa pag-uwi. Hoy, Presidente, Presidente. Presidente, ikaw pa rin ang magaling. Kahit walang ginastos, nakapaglatag na ng malaking lambat. Pumasok na ang isda. Panahon na para hilahin ang lambat. Bigla nyo kaming pinatawag, mag-ama, para sa board meeting. Anong nangyari? May nag-report na ninakaw mo ang pondo ng kumpanya, kaya nasira ang cash flow natin. Tumigil lahat ng proyekto. Director Gu, hindi yan pera mo lang. Pera ng Gu Conglomerate yan. May parte ang bawat direktor. Tapusin mo ang butas na iyan ngayon din. Hindi na namin pag-usapan pa. Kung hindi, magkita na lang tayo sa korte. May ebidensya ba kayo? Abala kami ni Itay. Ebidensya. Ito ang ebidensya. Tay, may nagsulat ng reklamo. Dahil nahuli na, sasabihin ko na ang totoo. Nagastos ang pera sa proyekto, kasama ang Longchuan Group. Kapag kumita na, lahat kayo may dividend. Ganito kalaking halaga. Talagang kikita ba yan? Kapag nakipagtulungan sa Longchuan Group, walang lugi. Para sigurado, kumuha kayo ng testigo mula sa Longchuan. Guyan, tawagan mo si Assistant Lee. Tay, hindi sumasagot si Assistant Lee. Hindi makontak. May kalokohan yan. Kung nalugi ang 10 bilyon, wala na ang kumpanya natin. Tawagan mo si Suluoksu. Nagtatrabaho rin siya sa Longchuan. Alam niya yan sigurado. Hoy, Suluoksu. Ako si Guyan. Huwag kang magbaba. Alam mo ba? Kung may proyekto ang Longchuan at Gu Conglomerate, na may kita na lampas, 500%. Guyan, nasisiraan ka na ba ng ulo sa pera? Wala kailanman niyang proyektong ganyan ang Longchuan. Bakit nagtanong ng ganyan si Guyan? Baka may nangyari sa Gu Conglomerate. Dapat kong puntahan para kay Gutinye. Guzen, kung hindi mo kami bigyan ng paliwanag ngayon, papaikutin ko kayong mag-ama na gumapang palabas. Tay. Lolo, nandito na po kayo. Matandang Ginoo, hindi po ninyo pwedeng ipagkait dahil si Guzen ang anak ninyo, ang kanyang mga krimen. Malinaw na inilipat niya ang pera sa ibang bansa. Akala niya, dahil babalik ang tunay niyang anak na si Gutinye, mawawalan na siya ng karapatan sa mana. Kaya't nagpaplano siyang tumakas kasama ang pera. Hindi ganoon kaduwag ang tatay ko. Ang perang iyan, lahat ay inilagak sa proyekto ng Longchuan Group. Sa harap ng matandang Ginoo, huwag ka nang magsinungaling, marami ka ng tawag na ginawa. Pero ang Longchuan Group, sino ang makikinig sa'yo? Gulshen, kusang loob mong inangkin ang pondo ng kumpanya na ikinapahamak ng mga shareholder at nagdulot ng malaking pagkalugi. Agad kang sususpindihin sa trabaho. Ang posisyon ng presidente ng Go Conglomerate, ipagkakatiwala ko kay Tinggay. Tatay, si Gutinye, laging nasa gimikan at pagdalising. Wala siyang kakayahang pamahalaan ng kumpanya. Tama po si Lolo, hindi naman natin pwedeng. Hayaan na masira niya ang Gu Conglomerate. May punto ka. Sa tingin ko, ang posisyon ng presidente ay dapat ibigay sa iba. Guyan, siya rin ay aking personal na tinuruan. Mas mabuting si Guyan, ang pansamantalang mamahala sa kumpanya. Ah, wala pang karanasan si Tio. Ako na lang. Sino ang nagsabing wala akong karanasan? Presidente,
Lalad, ito. Assistantly, tinawag mo siyang presidente. Tama, ang presidente ang laging namamahala sa buong Longchuan Group. Hawak niya ang ekonomiya sa silangang hemisperyo. Ikaw ang presidente ng Longchuan. Oh, tiyak na ikaw, ang nag-utos kay Assistantly. Nalinlangin kami, hindi ba? Gutinye, ikaw talaga. Kung hindi ka si Kim, paano ka malilinlang? Guzen, ibalik mo ang pera. Ang Gu Conglomerate ay malapit nang masira sa iyong mga kamay. Sinong nagsabi sa iyong awayin si Gutinye? Ang awayin niyong magkapatid. Naapektuhan kami. Kung ako ang mamamahala sa Go Conglomerate, mapapawalang bisa ko ang kontrata sa Longchuan. At ang perang nawala ng mga board member, ang perang nawala, ay babalik sa inyo. Gutinye, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. Kung si President Longchuan ang mamamahala sa maliit na kumpanyang Gu, hindi ba't madali lang yan? Salamat na lang po, President. Hindi pwede, Kay. Kung may Longchuan na si Gutinye, bakit pa kailangang kunin sa akin at ibigay sa kanya ang Gu Corp? Tama, hindi patas yan sa akin at sa tatay ko. Patas, noong pinatay mo ang nanay ko noon, naisip mo bang maging patas sa akin? Ano? Ang sakit ng nanay ko noon ay hindi naman ganoon kalala. Si Gu Shen ang nag-inject sa kanya ng ipinagbabawal na gamot, kaya siya namatay. Ito ang kanyang account, resibo ng pagbili ng gamot. Kaya pala, hindi namatay sa sakit ang asawa ko noon. Lahat ay dahil sa akin. Ampun na ito. Tay, hindi ganyan. Gutinye, ginagawan lang niya ako ng masamang kwento. Ginagawa niya ang lahat para makuha ang Gu Corp. Kung gawa-gawa lang, kumuha lang ng treatment record sa ospital para malaman. Bagamat binura mo ang mga dokumento sa computer, pero mabuti na lang at ang nurse ay may handwritten backup. Dati pong boss go, tingnan niyo po. Walang utang na loob. Itinuring kitang tunay na anak. Ganyan ka ba magpasalamat sa akin? Oh, tanggalin silang dalawa. Ayaw ko nang makita ang mga mukha nila. Lolo, ako wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Si Guyan naman, ay may kinalaman din dito. Naghihintay na ang mga otoridad. Imbestigahan na rin natin siya. Hindi, Lolo, pakinggan niyo po ako. Wala akong kasalanan. Wala akong kinalaman dito. Hoy, anong ginagawa niyo? Hay. Huwag. Hay. Hoy, huwag. Si President Longchuan, patas at walang kinikilingan. Malawak ang pangunawa. Maliligtas ang Gu Corp natin. May taong may ganoong kagaling, namamahala sa Gu Corp. Karangalan talaga ng kumpanya. Presidente Longchuan, di ba? Presidente ng Longchuan, no. Nako, nahayag na ang totoo niyang pagkatao. Anak, ang pagluloko sa asawa, kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Kaya mo yan. Mahal, anong ginagawa mo rito? Paano ko makikita? Ang malaking palabas mo kung hindi ako pupunta? Ako, Gutinye, ang lalim ng pagtatago mo ah. Naloko mo pati ako. mahal, pakinggan mo muna ako. Ayokong makipag-usap sa'yo. Hoy, mahal, hindi ako. Mahal. Wala akong magawa kundi gawin ito. 5 taon na ang nakalipas, may nagtangka sa akin. Namayapa ang nanay ko nang hindi inaasahan. Para malaman ko ang totoo, kailangan kong magpanggap na mahirap. Eh bakit hindi ka na nagpapanggap ngayon? Eh kasi, nahuli mo na ako. Nga, kung hindi ko nalaman, magpapaplastic ka pa rin hanggang ngayon. Tangang-tanga ako, naawa ako sa'yo palagi. At nagtatrabaho ako ng husto para buhayin ka. Pasensya na, ako, ibibigay ko sa'yo ang sahod ko. Hindi ka na mahihirapan mula ngayon, ha? Pera lang ba ang problema? Ang maliit kong tahanan ay hindi kayang tumanggap ng isang dakilang tulad mo. Ikaw na ang bahala sa sarili mo sa labas. Hindi ako aalis. Saan ka? Doon ako. Anyway, ang pagpapanggap mong mahirap, sino pa ang nakakaalam? Alam ni espesyal na Assistant Lee. Alam niya, pero ako, hindi. E di pakasal ka na lang sa kanya. Mahal. Daddy, nagalit ba si Mami sa'yo? Oh. Oo. Bigyan mo ng maraming regalo si Mami. Gusto na gusto ng mga babae ang tumatanggap ng regalo. Sa ganitong paraan, tiyak na patatawarin ka ni Mami. Mabuting anak, salamat sa pagbibigay ng payo kay Daddy. Samahan kita matulog mamayang gabi. Excuse me, sino po si Suluaksu? Enmasu. Ano ba ang nangyayari sa akin? Nako, ito ay limited edition ng Hermes. 2 piraso lang ito sa buong mundo. Ang isa, nasa isang reyna sa Europa.
Ang kwintas na ito, nakita ko ito sa balita. 10 karat ang bigat nito. Gawa ito sa brilyanteng galing sa Africa at inukit. Naibenta ito sa halagang 20 bilyon. At itong Ferrari supercar. Ang disenyo nito, isang piraso lang nito sa buong mundo. Emma Sue, ito po ay mula sa asawa nyo. Espesyal na ipinagawa para sa inyo. Regalo para humingi ng tawad. Ang swerte naman ni Luizo. Sobrang spoiled siya ng asawa niya. Ayaw ko nito. Ibalik ninyo kung kanino man ito galing. Nako, Ito, yung iba, wala talaga. Yung iba naman, sobra-sobra. Pakiusap, ibigay ninyo na lang sa akin. ma'am, huwag naman po ninyo kaming pahirapan. Mga empleyado lang po kami. Pakiusap po, pirmahan niyo na lang ito. Sige na nga. Wow. Sorry, mahal. Patawarin mo na ako. Sa mga bagay na ito lang, gusto mo pang mapawi ang galit ko. Gutinye, maliit ang tingin mo sa akin. Ang mga bagay na ito ay, pinagpuyatan ko para ma-reserve ito para sa presidente. Bakit itinatapon lang ninyo? Habang buhay akong magtatrabaho, hindi ko kayang kumita ng isa sa mga ito. Kung ayaw ninyo, akin na lang. Ma'am. Assistant Manager, ang tagal-tagal na nating hindi nakita. Kumusta po, ma'am? Ma'am, ako po ay isang assistant na walang pera at impluensya. Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho. Hindi ko naman kayang gawin yon. Ako lang naman ang di kaano-ano dito. Kayo po ang tunay na kasama dito. Hindi. Ano ba ang halaga ko? HMM. Pero, ma'am, ano ba talaga ang ikinagagalit niyo? Ako ang kanyang asawa. Sana sa pagitan namin, ay maging tapat kami sa isa't isa. Pero ayaw ng chairman na masaktan kayo. Binigyan niyo siya ng isang mainit na tahanan. Ayaw niyang, ang mga madilim na bagay na ito, ay dumihan ng mundo ninyong dalawa. Ganoon ba talaga ang iniisip niya? Tama, ang chairman ay isang mabangis na halimaw sa negosyo. Walang may lakas ng loob na lumapit sa kanya. Pero nang makasama niya kayo, naging mas malambot siya. Ma'am, hindi niyo po dapat pagdudahan ang pagmamahal ng chairman sa inyo. Sa totoo lang, noong una, nang bilhin niyo ang malaking apartment sa halagang 79,000, kasama na ang bidding, na nagligtas sa inyong reputasyon. Lahat yon ay dahil sa chairman sa likod, na tahimik na nagbabantay sa inyo. Nga, palagi siyang dumadating sa tamang oras. Kailangan kong umuwi sandali. Walang problema, tuloy lang ang sahod. Hoy, ma'am. Ang mga bagay na ito. Para sa iyo na ito. Salamat po, ma'am. Hay, hindi talaga mabubuo ang pamilyang ito kung wala ako. Mukhang, kailangan kong magpakasakit, magmukhang kawawa. Para mapatawad ako ni Luizo. Ano nang nangyari sa'yo? Ako, gusto sana kitang lutuan, pero hindi ko inaasahan. Nawala talaga akong kwenta. Pasensya na. Isa kang presidente ng Longchuan. Hindi talaga marunong magluto. Itong bahay na ito, ipinagbili mo sa akin ni Assistant Lee, sa halagang 79,000. Alam mo na pala, Na-promote ako bilang director, dahil din sa'yo. aminado ako sa bahay, pero yung tungkol sa promotion, dahil yan sa kakayahan mo. Basta ang punto. Salamat sa pag-alaga sa akin, nang hindi halata. Galit ka pa ba sa akin? Depende sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Hoy, Dugo pa ang kamay mo. okay lang, hindi na masakit. Ngayon, ayos na ba tayo? Ano sa palagay mo? Papa, Mama, ito ba ay para kay Chen Chen? Ng isang maliit na kapatid na babae? Nanay, tulungan mo ako! Kakaiba, paano may boses ni Chen Chen dito? Chen Chen, ikaw ba ito? Nanay, tulungan mo ako! Chen Chen, huwag kang matakot. Pupunta ang nanay para iligtas ka.
Chen. Nanay, okay lang ako. Mabuti naman at okay ka. Chen, huwag kang matakot, ha? Nandito ang nanay. Su Luoxu. Kaysa mag-alala sa batang ito, mas mabuting ikaw ang alalahanin mo. Guyan, dinudukot ninyo kami. Pagdukot ito, Kung may galit kayo, sa akin na lang. Bakit sinasaktan ninyo si Chen? dahil balak ninyong magkasala, ang pamilya ay kailangan kumpleto. Hindi ko lang inakala na madali kang loko. Ilang piraso ng recording ay sapat na para mahuli ka. Pinapayuhan kitang tumigil ka na. Malalaman ni Gutinge, hindi kayo palalampasin. Dahil sa kanya, kaya ko kayo dinukot. Ang lalaking si Gutinye, hindi naman niya talaga mahal, kaya papanatilihin kong mawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay. At mananatili siyang nagdurusa magpakailanman. Tumigil ka. Pakawalan mo si Chen. Ako na lang ang papatayin mo. Wag, Mommy! Mabait ka, Chen. Kailangan mong mabuhay. Huwag kang magdrama sa harap ko. Guyan, simulan mo na. Sandali, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng pera ko. Lahat. Ako ang magpapakulong para sa inyo. Basta pakawalan mo lang si Chen. Gagawin ko ang lahat. Mukhang napakahalaga sa'yo ng batang ito, ano? Noon pa, dahil lang sa isang salita ng batang ito, pinakasalan mo si Gutinye. Si Gutinye ay napakahalaga sa kanilang dalawa. Kapag isa sa kanila ang namatay, hahatiin ang pagdurusa ni Gutinye. Hindi ko siya pahihintulutang maging masaya. Bata pa lang siya. At saka, hindi naman siya. Tunay na anak ni Gutinye. Inosente si Chen. Ano naman kung hindi tunay na anak? Basta mahal siya ni Gutinye, kailangan siyang mamatay. Nakikiusap ako sa inyo. Ako na lang ang patayin nyo. Huwag niyong saktan si Chen. Sa ngalan ng pagiging isang ina, pakawalan mo na siya. Kinamumuhian ko ang mga may inang tulad mo. Kung gusto mong mauna, pagbibigyan kita. Mga masasamang tao kayo. Malapit nang dumating si Daddy para iligtas kami. At ikukulong niya kayong lahat. Sa oras na ito, nasa eroplano dapat ang tatay mo. Kung umaasa kang ililigtas niya kayo, panaginip lang yan. Tumigil kayo. Huwag kang lalapit. Kung maglakas loob kang humakbang pa ng isa, papatayin ko siya. Sige, hindi ako gagalaw. Huwag kang magpanik. Daddy, tulungan mo ako. Luozu, paano naging nasa iyo ang singsing na ito? Ito ay naiwan ng tunay na ama ni Chen. Noong gabing iyon, Ikaw pala ang lalaking iyon? ang ibig mong sabihin ay, Tama. Ako ang lalaking nakabuntis sa'yo at naging ama ni Chen. Ang singsing na ito. Iniwan sa akin ang aking ina. Daddy pala ang lalaking iyon. sabi nila nasa eroplano ka. Akala ko, hindi ka na babalik. May business trip nga ako. Buti na lang si Assistant Lee ay agad nakaalam na nawala kayo. Tiningnan ko ang lahat ng CCTV sa lungsod. Saka ko lang nalaman na narito kayo. Sino ang nagpausap sa inyo dito? Nang-hold up ako ngayon. Kuya, naghanda ako ng helicopter para sa'yo at ilang kahon ng perang dolyar. Pakawalan mo lang, sina Luogo at Chen. At makakapunta ka sa ibang bansa kasama si Guyan. Hindi ba masaya ang magliwaliw? Tatay, baka pwede natin. Hindi mo ba narinig? Ang cute-cute na batang ito, tunay bang anak ni Gutinye? Kapag pinatay ko sila, si Gutinye ay mas masahol pa sa kamatayan ang daranasin. Huwag kang kikilos. Manahimik ka. Gutinye, hindi ako makapaniwala. Hindi yan dahilan para magkamali ka. Talo ka na, kuya. Dahil lang ipinanganak kang mayaman. Kaya ka nandito ngayon. Kung wala ang suporta ng pamilya Gu, wala ka. Napaka-unfair naman. Ang Longchuan Group. Sa sarili kong kakayahan, ko itinayo. Pero ikaw, gusto mo pang makinabang sa lahat ng meron ng pamilya Go. Ang pagkabigo mo, huwag mong isisi sa iba. Ano ba ang alam mo? Mula pagkasilang, nasa orphanage na ako. Bilang ampon, nagsikap ako ng husto. Kung hindi ka ipinanganak, ang lahat ng pagmamahal ng pamilya Gu ay dapat sa akin. Kaya hindi mo talaga ako itinuring na kapatid. Ikaw ang kumuha sa lahat ng dapat sa akin. Dahil sa'yo, nabago ang lahat. Hindi na dalisay ang pagmamahal ni Papa. Kahit ang nanay mo, laging nag-iingat sa akin. Pinakain ka't pinihisan niya. Saan siya nagkulang sa'yo? Habang nandyan siya, hindi ako papayagan ni Papa na magmana ng negosyo. Papatayin ko lahat ng humahadlang sa pagmamana ko sa pamilya Gu. Ang lahat ng nangyari ngayon. Dahil yan sa sarili mong gawa. Ang inis ko lang, hindi ka namatay sa aksidente noon. Ingat, Presidente. Ingat, President. Pa.
Noong bata pa ako, totoong minahal kita. Bilang isang kuya, ikaw lang ang baluktot ng pag-iisip, kaya ganito ang nangyari. Huwag mong sisihin ang sinuman. President, ano ang gagawin sa dalawang ito? Ikulong. Huwag na silang umasang makalaya. Gutingi. Hindi. Tito, nagkamali na ako. Matanda na ang tatay ko. Hindi siya pwedeng makulong. Alam kong matanda na ang tatay mo. Kaya samahan mo na lang siya. Gutingi, masamang kamatayan ang abutin mo. Tito, wala akong kasalanan. Wala akong ginawang masama. Magkasing laho kayo. Paano magiging malinis ang isang buhay? Kung may ginawa ka man o wala, ang batas ang magpapasya. Dalhin ninyo silang lahat. Umalis na tayo. Mahal. Chen, hirap na hirap kayo. Buti na lang dumating ka agad, at hindi nasaktan si Chen. Alam kong si Daddy ay isang superhero at sasagipin niya tayo. Hindi ko inakala na ang taong hinahanap ko ng matagal ay ang aking asawa pala. Kinabukasan, pagkatapos kong magising, umalis ka na agad. Kung nag-iwan ka ng singsing, bakit hindi ka naghanap sa akin? Naisahan ako ni Gushen. Habang papunta sa ibang bansa, naaksidente ako at nawala ang memorya. Nakalimutan kita. Ganun pala. Hindi ko rin inakala na ang asawa kong napakasala ng biglaan ay ang lalaking iyon pala. Hindi rin alam ni Chen na ang superhero daddy ay tunay niyang tatay. Tayong pamilya. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi na tayo maghihiwalay. Daddy, Mommy, uwi na tayo.